Hi guys, it's me again, Kiefer. Welcome back to my YouTube channel. For this video guys, I'm going to make a short story about my love life. Paano nagsisimula at kung paano ako nagkaroon ng asawa. Ganito lang po, ganito po yung personalidad ako, pero may asawa ko akong tao at proud na proud po ako doon sa pagiging sa pagiging ako. Kasi nagpakatotoo ako sa pagkatao ko, wala akong tinago kahit kanino. Lahat ng mga kakilala at mga nakilala ko at nakakilala sa akin, alam ang buong pagkatao. Proud po ako kung ano man yung narating ko ngayon at kung anong buhay meron ako ngayon. Kasi lahat naman ng tao hindi perfecto, di ba? So gusto ko lang i-share sa inyo ang nagiging buhay ko noon at naging buhay ko ngayon. So let's go guys. Emotions going wild here at Kiefer Tresmonte Vlog. Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung ano naging buhay ko noon at naging buhay ko ngayon. Kasi bago ko nakilala ang naging asawa ko ngayon, ay naging po ako dati, naging pariwala sa buhay ko. Pero bago pa man ako naging matino, nakilala ko pang isang babaeng tumanggap sa buong pagkatao ko. Handa akong minahal, handang binigay at kinumplito yung buong pagkatao ko. Doon ko naranasan sa kanya lahat, kung paano magmahal, kung paano mahalin, kung paano tanggapin ang sarili mo, at kung paano magiging pagkatotoo sa ibang tao. Alam nyo kasi guys, masarap mamuhay na totoo ka sa sarili mo. It's good to be true to yourself. At least you are not pretending to be someone you're not. Bago po nagiging ganito ang buhay ko ngayon, nagkaroon ako ng asawa, 2 anak. Dati po, bago ko nakilala yung asawa ko, nagiging isa akong Barbie. Barbie ho ako dati, pero sa pagiging Barbie ko, wala akong pinagsisihan kasi at least naging totoo ako sa sarili ko. Sa lahat ng mga nagiging experience ko noon, nagiging naging motivation ko ngayon sa kung buhay na kung anong gusto ko ngayon. Dahil doon sa mga naranasan kong yon, na-realize ko na nagiging strong ako doon, na-realize ko na mas okay yung buhay na pinili ko ngayon kaysa noon. Pero kahit ganun pa din yung mga ko dati, mga na-experience, naisip-isip ko din na balang araw magkaroon din ako ng pamilya, magkaroon ako ng sariling aking pamilya na matatawag kong buhay ko. Ngayon, binigyan ng Diyos sa akin. Way back last 2004 nagsisimula ho ako nagtatrabaho sa mga mall, sa mga sa pagiging vlogger. Doon ho, dati pa kasi nung hindi pa ako nagsisimula sa pagiging worker, nung estudyante pa lang ho ako. Ako ho ay part ng isang bullying. Binubuli ho ako dati sa mga kaklase ko, sa lahat ng mga nakakilala sa akin, binubuli ho ako kasi nga ako ay isang Barbie noon. Pero kahit sa pagiging Barbie ko noon, dati kasi kinahihiya ko po yung sarili ko noon. Kasi nga Barbie, ganito, ganyan. Kasi mula sa nung maliit ako, nung nanay at tatay ko, wala namang against, hindi naman sila against sa kung anong buhay ko at kung pinili kong buhay noon sa pagiging bakla ko.
Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung ano naging buhay ko noon at naging buhay ko ngayon. Kasi bago ko nakilala ang naging asawa ko ngayon, ay naging ano po ako dati, naging pariwara sa buhay ko. Pero bago pa man ako naging matino, nakilala ko po ang isang babaeng tumanggap sa buong pagkatao ko. Handa akong minahal, handang binigay at kinumplito yung buong pagkatao ko. Doon ko naranasan sa kanya lahat, kung paano magmahal, kung paano mahalin, kung paano tanggapin ang sarili mo, at kung paano magiging pagkatotoo sa ibang tao. Alam nyo kasi guys, masarap mamuhay na totoo ka sa sarili mo. It's good to be true to yourself. At least you are not pretending to be someone you're not. Bago po nagiging ganito ang buhay ko ngayon, nagkaroon ako ng asawa, 2 anak. Dati po, bago ko nakilala yung asawa ko, nagiging isa akong Barbie. Barbie ho ako dati. Pero sa pagiging Barbie ko, wala akong pinagsisihan kasi at least naging totoo ako sa sarili ko. Sa lahat ng mga nagiging experience ko noon, nagiging naging motivation ko ngayon sa kung buhay na kung anong gusto ko ngayon. Dahil doon sa mga naranasan kong yon, na-realize ko na nagiging strong ako doon, na-realize ko na mas okay yung buhay na pinili ko ngayon kaysa noon. Pero kahit ganun pa din yung mga nararamdaman na ko dati, mga na-experience, naisip-isip ko din na balang araw magkaroon din ako ng pamilya, magkaroon ako ng sariling aking pamilya na matatawag kong buhay ko. Ngayon, binigyan ng Diyos sa akin. Way back last 2004 nagsisimula ho akong nagtatrabaho sa mga mall, sa mga sa pagiging vlogger. Doon ho, dati pa kasi nung hindi pa ako nagsisimula sa pagiging worker, nung estudyante pa lang ho ako. Ako ho ay part ng isang bullying. Binubuli ho ako dati sa mga kaklase ko, sa lahat ng mga nakakilala sa akin, binubuli ho ako kasi nga ako ay isang Barbie noon. Pero kahit sa pagiging Barbie ko noon, dati kasi kinahihiya ko po yung sarili ko noon. Kasi nga Barbie, ganito, ganyan. Kasi mula sa nung maliit ako, nung nanay at tatay ko, wala namang against. Hindi naman sila against sa kung anong buhay ko at kung pinili kong buhay noon sa pagiging bakla ko. Dati kasi nung maliit pa ako, yung kapatid kong lalaki, siya yung pinakaayaw sa mga galaw ko, sa mga lahat ng mga ginagawa ko, ayaw niya. Pero yung mga nanay at tatay ko, wala naman silang pakialam kasi alam mo naman yung mga magulang. Para sa akin kasi yung magulang, dapat kasi sila yung unang-unang tatanggap kung anong meron ka, kung anong pagkatao mo. Kasi sila mismo yung nakikilala kung ano ka talaga. Kasi anak kanila di ba? So, napansin ko yun sa mga nanay ko na tanggap nila ako. Pero yung kapatid ko kasi hindi niya ako tanggap. Naranasan ko po sa kanya naranasan ko po sa kanya na sinisilid niya ako sa sako, pausukan, kasi nga ayaw niya na magiging bakla ako, ganito, ganyan. Kasi yung ginagawa ko dati, yung palda ng nanay ko sinusuot ko, nilalagay ko sa ulo ko para kunyari mahaba ang buhok ko, ganun po yung ginagawa ko. Yun ayaw ng kapatid kong lalaki. Kaya isip ko na ngayon, tama din naman yung ginagawa ng kapatid ng lalaki. Kasi naisip ko dati, kung hindi niya ako pinigil-pigilan sa kung anong gusto ko, siguro isip-isip ko, wala akong pamilya ngayon kung binayaan nila ako noon. Kaya malaki din yung pasalamat ko sa kanya na nangyari yun at ginawa niya sa akin yun. Malaking tulong din yun sa akin. Ginawa kong motivation yun. Alam mo, sa tuwing pumapasok ako sa source, tinutugso akong bakla, ganyan. Galit na galit ako, nakikipagsuntukan ako kasi ayaw kong tawagin akong bakla. Nahihiya ako at kinahihiya ko yung sarili ko. Kinahihiya ko yung sarili ko nung mga panahon yun. Tapos, nung nakapag-aral ako nung high school ako, lagi akong binubuli kasi ang liit-liit ko hinagis-hagis ako ng mga classmate ko, para akong bola, kinakarga, tapos hinahagisan sa kabilang kasama, para akong bola, binubuli ako dati. Pero parang ginagawa ko na lang yung enjoy, happy, kahit bully na yun para sa kanila. Kaya ayun, sa lahat ng mga naranasan ko noon,
sa narating ko ngayon, isa ko yung malaking tulong. Alam nyo ba yun? Kasi nung ano na, nag-start, nung graduate ako ng high school, nagiging, nagiging declaimer of the year ako nung high school ko. Tsaka pioneering ako dun sa ano ako. Alam nyo ba nung high school ako, nakatapos ako sa sarili kong sikap, nag-working student po ako, lahat-lahat. Tapos yung pinag-workingan ko, teacher siya, lahat tinuro niya sa akin, lahat-lahat. First time ko talaga matutunan sa kalat yung mga pagluluto, lahat-lahat. Walang gabi na hindi ako umiiyak ng mga panahon yun kasi nami-miss ko yung pamilya ko, nami-miss ko yung unang-una yung nanay at saka tatay ko. Iyak ako ng iyak, walang gabi na hindi ako umiiyak kasi nami-miss ko yung hanggang sa dumating yung time na hindi ako makapagsalita, ang sakit-sakit ng dibdib ko sa sobrang iyak ko talaga. Tapos nung yung nagpapaaral sa akin, ang sinasabi niya sa akin ay, lagi yung sinasabi sa akin nung nagpapaaral sa akin na, kung papairal ko daw po yung nararamdaman ko, yung pagkakamiss ko sa pamilya ko, wala akong mararating. Kasi kailangan isipin ko yung future ko, yung magiging bukas ko, magiging pamilya ko sa kinabukasan, sa hinaharap. Kaya ayun, naisip ko tama siya, kaya hindi ako nagpapadala sa emosyon, kahit nami-miss ko yung pamilya ko. Hindi ko talaga yun lahat ng pwede nang itinuro sa akin, tinuro niya lahat ng mula sa pagluluto, kung paano mag-asikaso sa bahay, kung paano maglaba, lahat-lahat. Kasi sa amin, mahirap lang kami, pero hindi ko naranasan maglaba, maghugas ng plato, mga ganyan. Kasi nga, puro nanay, asa na lang sa nanay lahat. Kaya ganun, sobrang namimiss ko yung nanay nung nag-working student na po ako nung high school ko. From first year to fourth year, working student po ako. Yung nagpapaaral sa akin. Shout out nga pala doon sa nagpaaral sa akin, si Miss Leia Ngoho. Si Miss Leia Ngoho po. Si Miss Leia Ngoho po ang nagpapaaral sa akin from first year to fourth year. May 3 po siyang anak. Yung mga anak niya ay nagiging kaibigan ko na din. Parang doon ko naramdaman sa kanya na hindi ako iba sa kanila. Kasi alam nyo ba, kahit working student nila ako, every Friday, o every Saturday pala pag walang pasok naglalaba kami. Kasama siya, kasama din yung anak niyang babae. Nag-aano kami, naglalaba, lahat-lahat. Alam nyo ba, hindi ko naramdaman na iba ako doon. Kung ano yung natatanggap ng anak niya, yun din yung natatanggap ko. Yung kung ano yung baon niyang anak niya, ganun din yung baon ko. Lahat kami noon, yung may lalaki yung anak, yung isang lalaki niyang anak, yung pangalawa nga yung anak, may alkansya po kami. Hinuhulugan ko yung alkansya ko. Tapos, basta kung ano-ano, kung alam mo, araw-araw na binibigay niyang baon sa akin, hinuhulog ko yun sa alkansya. At yung naipon ko na yun, binibigay ko sa nanay ko. Hindi nila alam yun, tiniipon ko yun. Laking pasalamat ko talaga kay Miss Leia mo at sa 3 niyang anak na napaka-supportive sa akin. Alam mo, hindi naman tayo perfecto na tao, nagkakamali. Minsan, nasusunugan ako ng sinaing, lagi ako pinapagalitan, ganyan. Lumayas ako doon kasi nga ganyan, hindi ko matanggap yung mga pangalan. Pero, isip-isip ko, tama naman siya para naman sa akin yung mga ginagawa niya. Pero alam mo, nung mga time na kahit lumayas ako sa kanila, open pa rin ako dun sa kanila. Open na open ko sa lahat ng mga sa lahat ng nagpaaral sa akin kasi naka-4 na amo ako ng siya lang yung the best na hanggang ngayon siya yung naging pangalawang nanay ko. Nung nagpakasal ako, siya din yung nagiging ninang ko. Hanggang ngayon may connection pa kami hanggang ngayon kaya lagi saludo talaga ako kay Miss Leia mo. Ninang na ho yun ang tawag ko sa kanya. Alam nyo ba, sa tuwing lalabas ng bahay at pabalik ng bahay, nagmamano po ako sa kanya kasi nagagalit siya hindi ako nagmamano sa kanya. Sobrang bait, mahal na mahal ko po yun. Mahal na mahal ko po si Miss Leia Ngoho at yung 3 niyang anak na si Roxanne, si Alvan at saka si Dimple. Si Dimple naman ngayon ay buntis na siya sa asawa niyang foreigner at si Roxanne naman din, parehong Pilipino yung asawa niya pero nasa nasa ibang bansa din, for good na din sila doon, parang citizen, hindi ko alam, pero ang alam ko, ang sarap ng buhay niya doon na sila nakatira ng asawa niya, wala pa silang anak, hindi ko alam, parang buntis ata siya. Tapos yung pangalawa namang, yung lalaki, yung pinakagitna, may anak na siya, isa, ang gwapo niya, alam niyo yun, pero alam mo naman, parang magkapatid na kami. Yung kabataan ko, ang saya-saya ko habang nasa bahay nila ako, ganyan. Naramdaman ko talaga na hindi ako iba. Minsan binibigyan ako ng pera para dumadalaw sa parents ko. At tuwing dumadalaw ako dun sa parents ko, iyak ako ng iyak kasi namimiss ko sila, niyakap ko yung nanay at tatay ko. Namimiss ko yung mga time na yun na niyakap ko yung nanay ko. Alam nyo guys, nung graduate ako ng 4th
year. Tinatanong niya ako kung anong gusto kong course. Sabi ko, gusto kong magiging engineering, pero napakabubo ko sa math talaga. Napakabubo ko sa math. Alam niyo ba yun ang sabi niya sa akin? Gusto mo mag-engineering, tapos yung mga grade mo naman, puro atcha, puro line of 7. Kaya na-discourage ako, kaya isip ko mag-ano na lang, kaya ako mag-education. Yung education ko, PE. PE yung naisip ko kasi malayo sa math. Yun yung gusto ko. Pero hindi ko alam niyo, nung pagkatapos ko ng high school, nung graduate ako ng high school, hindi ko alam na in-enroll pala niya ako doon sa pagiging automotive. Pero mga 1 year akong natigil bago ako pumasok sa, bago ko nalaman na in-enroll pala niya ako doon sa pagiging automotive. Nagsisisi nga ako, hindi ako ng automotive na yun eh. Umalis ako doon sa kanila. Nung umalis naman ako sa kanila, pumunta ako sa Cagayan de Oro City kasi nandun na rin yung parents ko noon nasa Cagayan, na lumipat na kami ng Cagayan. Tapos nung nasa Cagayan naman kami, hindi pa rin ako nakakapag-aral kasi na yung parents ko wala namang eksaktong income. Yung nanay ko walang trabaho, yung tatay ko naman walang trabaho. Yung trabaho naman ng tatay ko, lang siya, yung parang part-time. Matanda na kasi yung tatay ko, yung pahirapan talaga nagbubuhat ng mga kahoy para yung parang sa rancho. Hindi ko alam kung anong trabaho na yun. Ayun yung trabaho ng tatay ko. Pero gusto ko talagang mag-aral. Kaya ang ginawa ko, nagtrabaho po ako sa mall. Habang nagtatrabaho ako sa mall, nag-aaral ako sa gabi. Pero hindi pa rin kinaya ng powers ko na mag-aaral. Kasi nga, kung focus ako sa trabaho, focus din sa wala, hindi kaya ng utak ko. Hindi kaya ng utak ko, hindi rin kaya ng katawan ko. Nakakapagod. Tapos nung nagtatrabaho ako sa Orama, nagtrabaho ako sa Gaisano. Nung matapos ako nagtrabaho doon sa Orama, lumipat ako sa Dunkin Donut. At doon na nagsisimula ng happy life ko. Doon ko nakilala yung asawa ko. Pero bago ko nakilala yung asawa ko, meron akong nagiging, hindi naman jowa, yung fling-fling lang. Yung may nagiging fling ako. Tapos yung jowa ko nun, may boyfriend din siya. Nagiging circle of friends kami, mga 3 yuya, 4 na babae, tapos may mga lalaki din. Hanggang sa, yung tawagan ng friendship namin yuya, kasi mas maraming yuya, mga barvital ba yuya ang tawag sa amin. Kaya ayun, nung nasa nasa trabaho, umabot ako ng 2 years doon sa Dunkin Donut. Ang nangyari kasi sa amin sa asawa, paano ko siya naging asawa, nagiging best friend ko siya sa lahat. Naging sharing kami kung ano yung mga struggle ng relationship niya before at struggle ng relationship ko din. Pasahan kami ng advice. Nagsisimula po yung yung pagiging love story namin ng mag-asawa ko. Nag-a-advise ako sa kanya, kunyari nag-aaway sila ng boyfriend niya, nag-a-advise ako na ganito ganyan, na i-try niyo ulit, baka mag-work ulit, ganyan. Tapos try naman, nakailang break ata sila noon. Tapos ako naman advice. Pero habang nag-a-advise ako sa kanya, sinasabi ko sa kanya na gusto ko rin magkaroon ng pamilya pagdating ng panahon. Gusto ko magkaroon ng asawa at anak. Tapos gusto ko yung babae na tanggap ang buo kong pagkatao. Yung buo kong pagkatao talaga na yung hindi iniisip kung anong nagiging past ko noon. Hindi ko alam na yung mga pangarap ko noon, iniisip pala nagiging asawa ko na gusto din pala niya yun. Tapos gusto ko na, sabi ko sa kanya, gusto ko pag nagkaroon ako ng asawa, dadalhin ko doon sa lugar na kami lang yung dalawa ang magkakakilala para makapagsimula kami ng panibagong buhay. Ganun. Lahat-lahat ng mga pangarap ko, sinasabi ko sa kanya na ganito ganyan, gusto kong sana ako makatagpo ko ng babae na tinatanggap yung buong pagkatao ko. Ganun yung namin usapan. Ganun siya din, sinishare niya yung problema niya, ganun. Hanggang sa dumating yung panahon na hindi na kinaya ng relationship nila ng kanyang jowa, hindi na kinaya yung relationship nila na naghiwalay na talaga sila. Nung naghiwalay sila, natatandaan ko talaga, alam mo, nagtatrabaho ako from 2008 hanggang 2012. Exact. Ang haba, di ba? Ang haba ng pinagtatrabahoan namin. Pero mga 2 years mahigit yung pagkakakilala namin doon sa pinagtatrabahoan ng company namin. Isa kasi yung company namin. Eksaktong 2013, January 13 din siya. Nag-away ulit sila ng jowa niya. Yung pinakahuling away nila ng jowa niyan, yun?
January 13, magpapasok na ang ano. Tapos nasabi ko sa kanya, i-try, kasi parang napagod na din ako sa kaka-advise kasi hindi naman nag-work yung relation nilang dalawa. Kaya ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, pero sa isip ko, wala lang sa akin yun, sinabi ko lang. Sabi ko sa kanya, i-try kaya natin dalawa na maging tayo. Kung mag-work, hindi, mas okay. Pero kung hindi mag-work, at least nag-try tayo, di ba? Kasi pareho naman kami ng status ng buhay. Wala siyang boyfriend, wala na din akong ano nung unang time na yun. Kasi parang nagiging bisexual ako nung time na yun. Pero nung nag-chat ako, nag-text ako sa kanya pala na ayun yung offer ko na i-try namin na kaming dalawa muna. Ayun, pumayag naman siya. Nung pumayag siya, papakita ko yung pangalan niya. Ayan, Julie. Julie po siya. Pangalan ng anak ko, ganito. Shantri at saka. Tapos ayun, nung pumayag siya na magiging kami, kinabukasan, duty ako nung panggabi, nung tinext ko kasi siya, panggabi ako noon, siya nang pangumaga. Nung kinabukasan, nung nagkita kami, tinanong ko siya, nag-usap kami tungkol doon sa nung chat text namin. Tanong ko siya, ano sigurado ka ba dun sa text mo? O sa text ko sa'yo, pumayag ka ba talaga na maging tayo? Pero, nung time na yun, nagbabra pa ako noon kasi mag-best friend pa kami, magkakabarkada kami noon. Nagbabra ako kasi nagtitake ako ng pills nung time na yun. Kaya ayun, nung nag-usap kami, sabi niya, sigurado naman daw siya na sinagot niya ako. Kaya ayun, simula nung sinagot niya ako, lagi kaming magkakasama. Pero yung circles of friend namin, hindi alam na kami. Kaya ayun, mahaba ang buhok ko nung time nung naging kami. Tapos, ayun, nagbago ako. Sabi ko, magpapakalbo kaya ako para bagay naman doon. So ayun, nung naging kami na, nagpapakalbo ako. Nung nagpakalbo ako, hindi na ako nagbabra. Kasi malaki talaga yung dibdib ko dati. Malaki yung dibdib. Kasi nga nagpipels ako, diba? Nung mga time na yun. Magkaka-friendship pa kami noon. So, nagpakalbo ako. Takang-taka yung mga friends, pati yung office ng trabaho namin. Nagtataka, bakit ako nagpapakalbo? Kasi dati nung nagtatrabaho ako, kahit nagkakaroon pa ako ng mga IR, lagi akong pinapagalitan. Kasi nga nang dahil sa buhok ko, hindi ang haba daw. Kaya ayun, nagtataka sila bakit ako nagpakalbo. Kaya ayun, nagtataka sila pero hindi na nila binaliwala na lahat. Ganyan nga umatin ako ng meeting. Parang kakaiba na yung aura ko, iba na lalaki na. Kasi nga jowa ko na siya. So sa pagiging jowa namin, andun na nagsisimula yung mga discrimination, yung mga panlalait ng ibang tao at mismo mga friends ninyo. Ang dami mong maririnig sa kabila, magkabila ang mga discrimination. So ayun, so habang bago pa kami noon, sa tuwing saan-saan kami magpunta, gumagal, saan-saan, lagi ako nakayakap sa kanya. Pero nung time na hindi ko pa siya mahal kasi nga, try lang naman yun. Tapos habang tumatagal, yakap ako ng yakap sa kanya, lagi pinutok ko na kanya, hey, bakit lagi yakap mo sa ano, yung mga sabi niya, hey, pinipindas na yung mga ganyan sabi niya. So ako, tawa na kami, dalawa. Pero hindi ko alam, yung sa mga tanong ng friends ko na pinipindas na siya pala noon, yung asawa ko pala noon, naging asawa ko, pinapakikiramdaman lang pala niya ako kasi nga bakla ako, diba? Pinapakikiramdaman ko ano yung nararamdaman ko sa mga naging gano'n ako. Kaya ayun, pero para sa akin, tao lang naman ako, diba? Tao lang naman ako, nakakaramdam din ng mga ganyan. Tapos ayun, nung nagtitext na kami, tinatanong niya ako, sabi niya, uy, totoo ba yung sinasabi nila ng ganyan-ganyan, nararamdaman ko, sabi ko, oo, normal lang naman kasi tao naman ako eh. Ganon. Namin ko naman, naging totoo naman ako sa natutoo. So kaya ayun, nung tinanong niya ako ganito ganyan, sabi ko oo kasi tao lang naman ako. Tapos nung na magkasama kami, na-realize ko pag day off niya, nami-miss ko na siya, parang doon na nagsisimula yung parang na-develop na ako sa kanya. Mabot na ng ilang buwan, mga 6 months na siguro sa tagal ng kasama namin. Ito yung magkasama kami, pinaparamdam ko talaga sa kanya na may relasyon kami. Yakap ako ng yakap sa kanya, pero minsan hindi pa ako nakahalik sa kanya noon, yakap lang, ganyan. So ayun, naisip-isip ko pag nasa bahay ako, parang siya na lang lagi yung naiisip ko, na parang naaamoy ko siya lagi, namimiss ko yung amoy ng buhok niya, lahat ng sa kanya, namimiss ko siya, naaamoy ko siya. Kaya nasabi ko sa sarili ko, patay, ano na ata, parang na-develop na ako sa kanya. Hindi ko alam kung gano'n din ba yung nararamdaman niya, parang mahal ko na siya. Kaya ayun, umabot kami ng
Umabot kami sa part na nagkaamin na ayun na nga, lumalalim na yung ano namin samahan, nagkainlaban na. Pero alam niyo yun, umabot kami ng 3 years. Umabot kami ng 3 years sa pagiging magjowa bago kami nagpakasal. Pero sa 3 years na yun, ang dami naming mga naranasang mga ups and downs sa relasyon namin. Sa 3 years na yun, doon namin naranasan na sinasabihan siya, umiiyak siya. Sinasabihan siya ng mga kasama niya na, or mga friends na, uy, parang na-insulto ba? Sabi niya, uy, bakit ako daw yung ipinalit dun sa jowa niya? Hindi ba daw siya nandidiri sa akin? Kasi nga, di ba, bakla ako, tapos lalaki, gumamit ng lalaki, tapos siya babae. Hindi ba daw ako nandidiri doon na yung pinalit niya dun sa jowa niyang lalaki, ibakla yung ako nga. Tapos sabi niya, wala lang siya, umiiyak lang siya. Kasi sabi niya, bakit di mo hayaan yung ibang, yung, ang tawag nito, sinasabihan siya ng mga kasama niya, ay, di ka ba nandidiri? Sabi niya, bakit naman ako mandidiri? Mahal ko naman yung tao. At saka, ano bang pakialam niyo? Hindi naman kayo yung magsasama. Tanggap ko yung tao. Ba't hindi niyo na lang hayaan ang sarili? Ay, bakit hindi niyo na lang hayaan na magbago yung isang tao? Ako tanggap ko siya. Kayo kung hindi niyo tanggap, bahala kayo. Kami naman yung magsasama, hindi naman kayo. Pero magjowa pa kami nung time na yun. Para sa akin, pag naririnig ko yung mga kwento, mga ganun, mga discrimination sa mga, yung, inaano siya ba, yung, inilalayo siya sa akin kasi nga, bakit daw ako ang pinili niya na bakla naman ako, kaya ayun, sabi niya, mahal daw niya ako, ganito nga. Umiiyak siya kasi nasasaktan siya para sa akin, hindi siya nasasaktan para sa sarili niya, nasasaktan siya kasi nga, bakit daw dinidiscriminate ako, bakit hindi daw pagbigyan ng isang tao na magbago yung i-discriminate. Bakit kayo mag-discriminate? Magkaibigan naman kayo, ganito, ganyan yung sinasabi niya. Kaya ayun, sa tuwing nag-uusap kami ng asawa ko, magjowa pa kami noon, sabi niya, kung gusto mong magbago or matanggap ka ng ibang tao na talagang tayo, magbago ka ng para sa sarili mo, hindi ka magbabago ng para sa ibang tao. Baguhin mo yung sarili mo para sa iyo, hindi yung para sa akin o para ka kung sino man. Kasi ikaw talaga yan, hindi pwedeng binabago mo lang yung para sa ibang tao. Pwede kang babalik sa pagiging bakla mo kung hindi ka magbabago ng para sa iyo. Kailangan mong tanggapin kung anong meron ka. Kung gusto mong bago, baguhin mo. Ikaw mismo magbago ka para sabi mo, ipakita mo sa kanila, iba ka noon at iba ka ngayon. At saka, yung sa mga sinasabi na parang natamaan ako, tama nga naman sila dati. Ginawa kong motivation lahat ng mga discrimination, ginawa kong motivation at lahat ng mga sinasabi ng yung girlfriend ko na naging asawa ko na ngayon. Kaya ayun, tinanggap ko lahat ng yun. Kaya ayun, naging mahaba-haba na yung pagiging relasyon namin sa loob ng 3 years na yun. Kasi ang trabaho namin sa Dunkin Donuts, pumupunta kami sa ibang lugar para magbibenta ng mga donuts. Pero sa relasyon namin na yun, kahit maraming mga ups and downs, masaya kami. Kasi naramdaman namin sa isa't isa na mahal namin yung isa't isa na alam kong tanggap niya yung buong pagkatao ko. Ganun. Tapos alam mo ba, pag sumasakay kami ng jeep, tinitingnan kami ng mga tao. Kasi di ba ang babae, pag kasama yung boyfriend nila, sumasandal sila. Yung asawa ko dati, malaki pa kasi yung dibdib ko noon, nung bago pa kami. Sumasandal sa akin yung asawa ko sa dibdib ko. Ang sakit ng dibdib ko pag sinasandalan niya. Kasi nga may baby pa ako noon, kasi nagpipils ako. May baby ako. Kaya ayun, ang sakit pag sumasandal niya sa akin. Pero tinitiis ko yun para maiparamdam sa kanya na mahal ko siya. Kaya unti-unti ko nagbago, tinigilan ko lahat ng mga pills na yan. Ang ginagawa ko, tinigil ko lahat ng mga tinitake ko ng pang-feminine. Tinigil ko lahat ng yun para papatunayan sa kanya na gusto ko nang magbago. Kaya ayun, umabot kami sa 3 years. Sa 3 years na yun, dinadala ko siya sa ibang lugar. Pumunta kami ng probinsya, doon kami natutulog. Tapos parang nagsisinungaling na siya sa magulang niya. Kasi ang buong akala ng magulang niya, best friend ko siya. Kasi nga, bakla-bakla, diba? Kaya ayun, pinaubaya siya ng parents niya sa akin. Kasi nga, mag-best friend kami, sumasama siya sa akin sa probinsya, mag-aabutin kami ng kinabukasan bago kami uuwi, ganito, ganyan. Sa loob ng 3 years na yun, sa awa naman ng Diyos, hindi naman siya nabuntis. Kasi nagkukontrol kami, parang iwas-iwas kasi sa mga ganun, kasi ayaw pa namin, hindi pa kami ready na mag-asawa noon, juwa-juwa lang muna. Kaya ayun, lumampas kami ng 3 years sa relasyon namin. Nung
Nung nasa kalagitnaan na kami, ng relasyon namin, lumipat na kami ng trabaho kasi nga hindi na bawal na sa company namin na magsama ang magkarelasyon, yung magjowa bawal na. Kaya ayun, nag-decide ako na lumipat sa Gaisano Mall. Tapos siya naman noon, dahil pag-decide na siya na umalis na doon sa company namin sa sa Dunkin Donuts kasi nga gusto niya kami magkasama sa trabaho. Nagkasabay kami mag-apply noon sa Gaisano. Una siyang natanggap. Kaya ayun, una siyang trabaho. Pero nagpanggap kami na hindi kami magkakilala kasi bawal, di ba? Bawal magkasama ang magjowa sa isang company. Kaya ayun, una siya natanggap. So, yung week na yun, natanggap siya sa trabaho. Tapos una na rin siyang nagsimula ng trabaho. So, next week, nag-hiring ulit. Nag-apply ulit ako doon. Sa awa ng Diyos natanggap ako, so magkasama na naman kami sa trabaho. Way back, ano ba yun? Nung na kami sa trabaho, nung magkakasama na kami sa trabaho, patuloy pa rin yung magkakasama kami, uuwi siya sa boarding house ko, ganito ba, hindi alam ng parents niya yun. So, umabot na kami dun sa loob ng 3 years na yun, ang dami ng mga pangyayari, mga ganyan, away-away, ganyan-ganyan. Kasi nagsiselos na ako kasi nga, nagpapanggap kami doon sa pinagtrabaho namin, hindi kami magkakilala. Siyempre yung asawa ko, hindi naman sa pagmamayabang maganda naman yung asawa ko. Dami nga nagtataka kung paano ko daw yung asawa ko, paano ko napasagot. Pero sa awa ng Diyos, may itsura naman ako, di ba? Pwede naman, di ba? So, ayun, binago ko yung sarili ko para sa kanya lahat, iniwasan ko mga barkada ko lahat. Wala akong bisyo, hindi ako umiinom, hindi ako nagsisigarilyo. Kaya isa din yun sa nagustuhan ng asawa ko kasi wala akong bisyo. Kaya ayun, nung nasa Gaisano na kami. Nung nasa Gaisano na kami, tuloy-tuloy pa rin yung pagkikita namin. Doon siya natutulog sa boarding house ko. Nung time na, para lumalamig yung pagsamahan namin, parang iniiwasan niya ako. Nagtataka ako, bakit niya ako iniiwasan, ganito, ganyan. Yun pala, nabuntis na siya. My God. Sabi ko, Diyos ko, parang natupad na yung pangarap ko na magkaroon ng anak. Kasi alam mo, habang sa tagal naming magkarelasyon sa 3 years, gusto ko na siya mabuntis. Alam mo, dinadaya ko siya kasi nagkukontrol kami. Hindi niya alam na ganito ganyan para lang mabuntis siya. Marami akong paraan para mabuntis siya. Hindi niya alam yung mga ginagawa ko para lang mabuntis siya. Kaya nagulat siya, nabuntis siya. Kaya nung binalita niya sa akin, tuwang-tuwa ako. Alam mo, nung nabuntis siya, para akong nanalo. Para akong, my God, kumpleto yung pagkatao ko. Kaya ayun. Nung nabuntis siya, nung sinabi niya sa akin na buntis siya, parang iniiwasan niya ako kasi hindi ko alam na 3 weeks pregnant siya. Hindi ko alam na ako pala yung pinaglilihian niya. Ayaw niya ako makita, ganito, ganyan. Pero ako naman sinusuyo ko siya, ganito, ganyan. Lahat ginawa ko kasi nga magkakaroon ako ng anak. Dati kasi pag nagtatrabaho ako, pag nararamdaman ko yung pagod, absent, naisip ko, my God, hindi na ako pwedeng magtamad-tamad kasi magiging ama na ako. Kailangan kong pumasok para maibubuhay ako sa pamilya ko. Nung nabuntis siya, doon na nagsisimula ang struggle ng buhay ko. Alam mo, ang taba-taba ko dati. Nung nabuntis siya, nagiging struggle ng buhay ko kasi ganito yun. Nung nabuntis siya, pinatawag ako ng parents niya. Ito na, Diyos ko, ang kaba. Nakakatakot talaga pag papatawag ka ng parents ng jowa mo. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba yung pakiramdam na pag pinatawag kayo ng parents ng jowa ninyo? Kaya ayun, nung pinatawag ako, sabi daw ng nanay niya, dalhin daw yung parents ko. So yung nanay at tatay ko, mga kapatid ko, dinala ko doon. Parang namanhikan kami kasi buntis nga siya. So ayun, nung namanhikan kami, ayun, nag-usap kami ng nanay niya. Sinampal ako ng nanay niya kasi nga, inano ko daw yung tiwala na, parang binali ko daw yung tiwala. Pinagkakatiwala nila sa akin yung anak ko kasi akala nila mag-best friend yung pala. Ako pala yung makakabuntis sa anak nila. Pero ayun, tinanggap ko lahat ng mga Tapos sabi niya, kaya ko ba daw buhayin yung anak nila sa trabaho ko ngayon? Sa trabaho ko dati na nasa mall lang kami. Sabi ko, kaya, panindigan ko lahat yan kasi kaya ko panindigan yan. So, ayun, napag-usapan na yung tungkol sa kasal, na ganito, may pinag-usapan ng kasal.
So ayun, napagpatawak pa na ang kasal, naging fix na ang date ng kasal. So habang tumatakbo yung panahon, nagchat na, ano na siya sa akin, kailan daw kami magparehistro para sa kasal namin. Lumalaki na yung tiyan niya noon, yung sa panganay ko. Sabi ko, tinatanong ko yung tatay ko na magpaparehistro na, yung pala doon na, struggle na kasi yung tatay ko nangako ng date ng kasal, ng pizza, ng pagrerehistro. Wala palang pera ang mga nanay at tatay ko, wala silang pera. So na-realize ko, oh my God, hanggang sa umabot na yung deadline. Nagalit na sa akin yung parents niya. Sabi niya sa akin, okay lang na hindi daw ako magpapakasal sa kanya, ganito, ganyan. Na, ano, parang naano siya sa akin, na walang lamig siya sa nangyari na hindi tinupad yung pangakong kasalan. Kaya ayun, sabi ko, mag-iipon muna ako kasi hindi ako pwedeng aasa sa mga magulang ko. Wala akong maasahan sa kanila. Kahit parehistro, hindi nila kayang ibigay sa akin. Kasi wala silang kapira-pera. Kaya ang ginawa ko, lumipat ako ng trabaho. Doon na nag-i-start. Lumipat ako ng trabaho sa Goldilocks. Almost 5 years akong nagtatrabaho doon sa Goldilocks. Nakakaipon ako doon. So ang ginawa ko, lahat ng pera ko pinibigay ko sa sa asawa ko, binibigay ko doon para iipon para sa kasal namin. Ito namang asawa ko, okay naman siyang mag-ipon, pinapautang niya, pinapatubuan niya, tapos bumili na rin kami ng baboy, pinapaanak, binibenta, tapos iniipon yung benta. Tapos ang ginawa ko, mga 1 taon siguro bago ako nakapag-decide na kapag-ipon kami, umutang ako, pinaka-first loan ko, 10,000 yung pinaka-first loan ko. So binigay ko lahat yun sa asawa ko, iniipon niya yun. Insaktong after 6 months kasi na ano ko na siya, na fully paid ko siya. Nag-additional ako ng 20,000. So ayun, naging 30 na mahigit yung pera namin kasi magaling humawak ang asawa ko ng pera. Tapos insakto namang dumating yung December. So magkakaroon na kami makakatanggap kami ng 13-month pay. So sa pagtagal ng trabaho ko, mga mabilis, di ba? Umabot ako ng 4 years na noon, 4 years, pero all in all 5 years ako nagtatrabaho doon sa Goldilocks. Umabot ako ng 4 years. So yung nakuha kong 13 month, ang laki, 50, nagulat ako, 50,000 pesos. Dinagdag namin sa kasal, so umabot ng pera namin ng 100,000. So ayun, sabi ko sa nanay niya na magpaparehistro na kami, sariling pera namin wala. So nasa tamang edad na kami noon, 25 years old ako. Yung asawa ko nasa 23 years old na. Nasa 23. So kami na lang, sinamahan siya ng parents niya, ako lang mag-isa. Nagparehistro kami, so ayun, nagparehistro kami. So natapos na yung rehistro, ayun, inline na yung kasal. Ayun, kaming dalawa ng asawa ko ang nag-asikaso para sa kasal namin. Kaya ayun, yung mga parents ko, mga kadugo ko, walang lahat gastos ko, lahat yung kasal namin, yung 100,000 na yun, ipon ko yun, inano ko yun sa asawa ko. Walang binigay kahit piso ang mga kadugo ko doon. Alam niyo ang ginawa namin para hindi kami mahirapan. Ang ginawa ko, bumili kami ng 4 na baboy kasi 6 na buwan na lang magpapakasal na kami. May kami nagpapakasal, May 1. Umabot na ng nung May 1 na yun, umabot ng pera ng 100,000 plus yung baboy na 4. Yung 4, nakabooking na yun para sa kakatay para sa kasal namin. Tapos na lahat. Alam ang ginawa ko? Ginawa kong lay away ang yung linggo-linggo ako nagbabayad doon sa whole entourage. Pati yung sa mga bouquet, pati yung sa mga invitation at saka sa mga giveaways. Niliaway ko yun, linggo-linggo ako nagbabayad doon hanggang sa mga fully paid ko yung 5,000 na whole entourage. Whole entourage yun ha. Tapos, sa whole entourage na yun, pinag-iipunan ko yun. So na fully paid ko within 1 month, na fully paid ko ang 5,600. Yung 5,600 na yun, full entourage na yun, may flower girl, may ring bearer, tapos 6 na babae, 6 na lalaki magkakapartner, hindi ko alam kung tawag doon, basta ayun. Kasama na din ang parents doon, both side na yun, sa niliaway kong yun. So ayun na fully paid ko na yun. Ang ginagawa ko naman, bumili ako ng wedding ring. Ang ginawa ko nung nagkasahod ako, binili ako ng wedding ring sa halagang lang siya, sa halagang 1,500 na wedding ring. Silver lang naman, sa Unisilver. Bumili ako, binigay ko na, nasa akin na yung wedding ring, tinago ko na, hindi alam ang asawa, piniperd ko lahat. Tapos binilan ko rin yung nanay ko ng mga gagamit nila, yung sapatos, lahat, pinihisan ko, pati yung mga damit ng mga pamangkin ko, bumili ako, nag-ipon ako noon. Kaya ayun, para makomplete yung para sa kasal.
Tapos, yung nakumpleto ko ng buong para sa kasal, yung ano naman, yung sa venue, kasi ang gusto ng nanay niya, iba yung venue ng sponsor, iba din yung venue ng mga parent, ang mga relatives. Yung mga relatives doon sa bahay lang nila. Tapos yung mga ninong at ninang doon sa ano, sa entourage, sa venue. Yung venue, ang kinuha kong ano, ang kinuha kong 200 plus lang na katao. 200 plus na katao, hindi ko naman alam na yung 200 plus na katao umaabot ng 300. Kasi yung in-invite mo, nag-invite pa ng iba. Ang dami-dami. Doon sa venue na yun, ang binibilang plato. Kung ilan yung platong nagagamit, yun yung bibilangin doon. Hindi yung kasama, ang laki ng nagastos ko. Alam mo, hindi ako makasubo ng pagkain. Nung kasal namin, hindi ako makasubo ng pagkain kasi nga, iniisip ko saan ako kukuha ng ano, pambayad dun sa mga excess kasi ang dami ng tao, hindi ko kilala talaga lahat. Hindi ko kilala lahat. Pero sulit naman din siya pagkatapos. Hindi ko siya kilala talaga. Ang dami-dami. Kaya ayun. Kaya ayun, nung natapos na lahat, kasalan na, habang ano, kami naman nagsiseminar kami sa simbahan, mga ganyan-ganyan. Lahat-lahat, pinaprocess namin, kami lang dalawang mag-asawa ang nag-asikaso. Alam niyo ba nung dumating yung araw ng mismong kasal namin, parang ingrandi ang nangyayari kasi nga, hindi akalain ng mga mga relatives ko na mag-aasawa ako kasi nga, Barbie, tapos nag-asawa, junior pa ako ha. Junior tapos nag-asawa. Kaya ayun, lahat sila, yung iba nagdala ng videoke, nagdala ng mga videokehan, bumaba talaga sila galing sa probinsya pumunta ng Cagayan para lang damayan ako sa kasal na sa kasal ko. Kaya ayun, 4 na baboy yung kinatay, yung isa nilitsyo, yung tatlo nilapa siya. Tapos ayun yung para sa venue, tapos yung buti na lang yung pinagtatrabuhan kong Goldilocks. Sila yung nag-i-sponsor sa motive ng kasal namin, cake. Kaya ayun. Sa mismong araw ng kasal namin, grabe iyak ko. Iyak na iyak talaga ako noon. Iyak na iyak ako sa mismong araw ng kasal namin kasi nung ako kasi ang unang magpapasok papunta doon sa harap ng sa upuan na yung mga ganun. Nung kumanta na yung mga choir. Alam niyo ba yung choir na yun? Kasamahan ko pa yun sa trabaho. Nagbayad ako ng 500 para lang kumanta sila doon. Yung pinsan ko, isa din sa kumanta ng kasal ko. Ang theme song ng kasal namin, God Give Me You. Kasi nga, God Give Me You. Kasi yung binigay sa akin ng God yung binigay kong babae. Ganun. Pinagdadasal ko pa dati, God, sana siya na yung babaeng hiningi ko sa'yo. Ganon. So, ayun naman, tinupad ng Diyos sa akin. Yung lahat ng hiningi ko. Alam niyo guys, lahat pala ng hinihingi natin, kung hindi man ngayon darating yan, dadating at dadating talaga. Matagal siyang dadating kasi nga may mga bagay na mas importante nga anong tawag nito? Yung mga hinihingi pala natin doon sa Panginoon, naintindihan ko yun kasi yung hinihingi mo kunyari sa akin, para sa akin, hinihingi ko dati na ganito, ganyan yung mangyari sa buhay ko. Ang tagal dumating guys, ang tagal dumating, sabi ko, kaya pala, yung hinihingi mo palang yung hinihingi mo mga bagay, may mga tao na mas nangangailangan pa nun kaysa sa'yo. At saka may right time para doon, para sa'yo. Ibibigay niya sa'yo in the right time. Yun ang mga naranasan ko sa kanya. Kaya ayun ang dumating sa buhay ko, yung asawa ko. Ang saya ko, kinumpleto yung buong pagkatao ko. Bago pa kami nagpakasal, may anak na kami isa. Inano muna namin siya, umabot muna ng 1 taon yung anak ko bago kami nagpakasal kasi nga nag-iipon pa kami. Pero hindi pa kami magkasama nun sa bahay kasi hindi naman pumapayag yung asawa ko na sasama siya sa akin sa isang bubong kung hindi kami kasal. So nag-ipon talaga ako para makasama ko yung pamilya ko. Kaya ayun, dumating yung time na magpakasal kami. Tapos nung nasa kasal na sa simbahan na, kumanta ng gadibyo na. Kasi hindi ko mapigilan habang naglalakad ako, iyak ako ng iyak. Kasi yung iyak na na-overwhelm ako na parang ang saya-saya ko, ang saya pala talaga magpakasal. Ang saya talaga. Tapos nung nag-aantay na ako, pinakahuli kasi yung ang babae, diba? Yung pinakahuling papasok. Kaya ayun, nung kumanta na ulit yung theme song namin, paglingon ko ng ganyan yung asawa ko, lumabas na dun sa pinto ng simbahan. Papasok sa loob. Iyak ako ng iyak, sobrang iyak hanggang sa natapos yung kasal namin guys, iyak ako ng iyak. So, di ba mag-exchange na ng mga vows. Yung binabanggit ko yun, ganito ganyan, I do yung mga ganyan, di ba? Lahat ng papel na kailangan isasauladon, hindi ko nasasaulog yun, binabasa ko na lang. Hindi ko siya maibibigkas ng maayos kasi walang word na lalabas sa bibig ko. Puro iyak na lang, humahagulgol talaga ako ng tawa na ng tawa yung mga tao.
tawa ng mga tao kasi wala nang word na lalabas sa bibig ko. Puro talagang gumagano na talaga ako sa iyak kasi hindi ko na mabanggit yung mga salitang yun kasi nga sobrang iyak ko na overwhelmed. Pag alam mo may video kasi yun yung kasal namin may nag-i-sponsor na mag-video, may nag-i-sponsor sa parang picture lang, yung mga slideshow na mga picture. Kasi mga nag-i-sponsor na yun, tuwang-tuwa sa pangyayari na ikakasal nga ako kasi hindi naman nila akalain na mag-aasawa ako. Kaya ayun, yung mga naka-video doon, natatawa ako pag napapanood ko hanggang ngayon. Ewan ko, nandun pa yun na sa Pilipinas kasi ngayon nandito naman ako sa Saudi. Maano na yun, yung matagal-tagal na yun ang mangyari. Alam mo nung araw ng kasal, iyak ako ng iyak, tapos sa sobrang saya ko. Tapos habang kinakanta yung ano namin, at saka yung nagpipirma-pirmahan na sa kasal namin, ang kiss the bride, mga niya, ang saya. Puro iyak na yung nangyari sa akin, puro iyak talaga. Tapos nung natapos na yung kasal, pumunta na kami sa sa venue. Nung nasa venue na kami, nagulat na naman ako, my God, gulat na gulat ako. Sa simbahan pa lang nagulat na ako ha. Bakit punong-puno kasi yung kasal namin special yun, hindi pumayag yung manugang ko na may kasabay kaming ikakasal. So special ang binayaran namin, sa isang araw kami lang yung ikakasal doon. May mga pagbulaklak pa, may mga red carpet pa, hindi ko alam kung sino nag-organize noon, ganun ba, may nagbayad lang ako noon. Tapos, alam nyo ba, punong-puno sa simbahan, pagdating namin sa venue, ang dami ng tao, punong-puno, hindi ko naman kilala. Kaya ayun, nung pumasok na yung mga call entourage doon, at saka yung mga sponsored, punong-puno na guys, tapos bago pa nagsisimula, putlang-putla na yung bibig ko, parang napupunit na siya, pagtatawa ako napupunit na siya kasi wala akong kinakain, walang laman yun siya kung hindi ako makainom ng tubig kahit ano talaga kasi kinakabahan ako sa mga pangyayari, bakit ang daming tao, tapos iniisip ko yung babayaran na magiging excess ng namin kasi 200 na katao lang ang binayaran ko nung una, pero bakit punong-puno lampas ata ng 400 yung dumating doon kasi hindi ko kilala talaga yung iba. Hindi ko alam na yung kasal ko na yun, tuwang-tuwa sila na nagpakasal ako kasi sino ba mag-aakala na bakla, ayun, nag-asawa na nagkaanak pa, ganun. Kaya ayun, tuwang-tuwa sila. Alam mo, nung nangyari yung kasal, pinag-speech pa ako, paano ko nakilala yung asawa ko, paano nagsimula ang lahat, hanggang sa dumating yung time na nagkaanak kami. Kaya ayun, sinabi ko lang doon, puro iyakan ang nangyari, puro iyakan at tawanan, pero at the end of the day, ang saya pa din. Alam mo, di ba pag yung kinakasal, sumasayaw yung mag-asawa, yung sumasayaw sa mga pinapira, nilalagay-lagay dyan ang mga pira. Alam nyo guys, yung excess ng tao doon sa venue namin, umabot siya ng 5,400. Hindi ko talaga makalimutan. 5,400. Alam nyo guys, yung 4,500 na yun, kinita namin yun doon sa sa mga di ba may mga pinipin na pera? Eksakto lang talaga pang bayad doon sa excess ng mga tao na dumating. Yung 200, lumampas pa sa excess, umabot ng 5,000. Tamang-tama lang talaga na binayad doon sa sa excess ng sa excess ng pina-reserve namin doon. Pero kahit gano'n ang nangyayari, ang saya pa din. So, ayun, natapos ang kasal, lahat na natapos, uwian na. So, pagdating naman doon sa mga bahay ng asawa ko, ando na naman, ang daming tao, may mga kadugo ko, humihingi ng pang red horse, pang tanduay ko. Puta, hindi naman ako umiinom, pata kayo nanghihingi sa akin. Ako natulog na talaga ako, yung asawa ko nag-aasikaso doon sa mga nag-aasikaso sa mga bisita, natulog ako. So, ayun, kinabukasan nung nagising ako, walang honeymoon na nangyayari. Kasi nga, pagod na pagod kami pareho ng asawa ko. Ayun, so puro tulog kami. So, nung kinabukasan, lumipat na kami doon sa bahay na inupahan ko. Yung inupahan ng bahay doon kami, ayun na. So, 3 days pa bago kami makabalik doon sa mga nanay niya. Kasi nga, may mga pamahiin yung mga matatanda, di ba? So, ngayon, nung nasa na kami, ang saya-saya namin. Sa unang gabi ng kasal namin, walang honeymoon na nangyayari kasi nga pareho kami pagod. So, nung pangalawa, ayun na, nagka-banding na kami ng asawa ko. Tapos ngayon, ayun, isang linggo kami doon na kaming dalawa lang. Ang saya ng pakiramdam, parang nasa iyo lang ang lahat, di ba? Pag ikinakasal ka pala, sobrang saya. Ayun. Tapos nung matapos ang isang linggo, tsaka pa namin kinuha namin yung anak ko doon sa lula niya kasi isinama na namin doon. Kasi hindi kami pwedeng umuwi doon sa mga nanay niya. Kasi ang dami-dami pamahiin. Kaya ayun, iniis namin hindi kasama yung bata.
Tapos ayun, yung natapos na yung mga lahat-lahat ng mga pangyayaring kasalan na yun, na magkasama kami, doon naman, nagsisimula na naman yung yung pagiging buhay mag-asawa. Sa buhay pa ng mag-aasawa, doon mo maramdaman at doon mo makikilala yung totoong ugali ng asawa mo. Alam niyo ba sa pagsasama namin mag-asawa, ang pinakaunang pinag-aawayan namin yung tungkol sa pera, yung sahod ko. Pero bago pa kami nag-asawa, alam ng asawa ko kung saan pupunta yung mga sahod ko kasi nga marami akong utang na binabayaran doon sa iniipon namin kasal kasi nga pinandagdag, di ba? Sa mga gastusin. Ako lang lahat yun, kahit piso, walang tinulong ang ibang tao. Ako lang talaga. 100 mahigit yung ginastos. Tapos ayun, nag-away kami. Unang away namin, pera. Alam mo yung pinakaunang away namin, umalis ako sa bahay, umuwi ako, hindi ako umuwi kinabukasan, ako bumalik. Alam niyo guys, yung pinakauna namin away yung tungkol sa pera, umalis ako doon, hindi na sana ako babalik. Kasi nga, parang na-insulto yung pagkatao ko. Siya yung una nakakaalam, yung asawa ko, kung saan pupunta yung sahod ko. Pero bakit ako pinahanapan, ganito, ganyan. Yun, umalis ako, nilagnat pala siya. Birthday pa niya noon. Kaya ay hindi niya yun makakalimutan. Alam mo, nag-chat siya sa akin, nagmakaawa siya na babalik ako sa kanya nang para lang sa bata. Pero alam mo, nung bumalik ako, kasi nga para sa bata, bumalik ako doon. Hindi ko siya inimikan, iniiwasan ko siya. Ayun, kasi ano yung pride ko, mataas yung pride ko eh. Sabi na, makaawa niya sa akin, lagi na lang ba tayong ganito, lagi na naman ganito, hindi mo ako iimikan, ay hindi ko kasi siya iniimikan. Ayun, umiyak na ako kasi mahal ko naman yung asawa ko, yung pride ko lang talaga. Kaya ayun, na-realize ko pala sa pagiging mag-asawa, hindi pwedeng pairalin yung pride. At ito, tips ko sa mga bagong mag-asawa, wag na wag yung pag-aawayan yung tungkol sa pera. Sabi ng nanay niya, awayin niyo na lahat-lahat, wag lang yung tungkol sa pera. Kasi nakakabuwisit daw yun. So ayun, isang beses lang yun. Sa 10 taon namin, sa 10 taong mag-asawa na kami, mula nung ikinasal kami, 10 taon na kasi yung nakalipas mula nung ikinasal kami. Isang beses lang kami nag-away ng tungkol sa pera. Isang beses lang talaga. Kadalasan namin inaawayan ng asawa ko, hindi tungkol sa third party or tungkol sa tungkol sa buhay namin o gastusin ng bahay. Hindi kami nag-aaway ng tungkol dyan. Wala. Ang pinag-aawayan namin, alam mo man nakakatawa, ang pinag-aawayan namin ng asawa pag yung umabot yung time na nangangalabit ako, aayaw siya, yun ang pinag-aawayan namin. O di ba nakakatawa? Nakaka-relate kayo kasi nakaka-relate yung may mga asawa na. So ayun, pag kinakalabit ko siya sa ayaw siya, ayun, nagagalit ako. Ayun, iwan ko ba? Kaya ayun, tuwang-tawa ako kasi nagagalit ako. Bakit bang hindi ko alam, hindi ko rin mai-explain sa sarili ko kung bakit nagagalit ako pag inaayawan ako. Kaya ayun, kaya naiintindihan. Kaya ayun, nag-usap kami ng asawa ko na simula nung nagagalit ako, usapan namin walang ayawan. Kung sino yung nangangalabit, sige, go. Kung sino sa amin yung unang nangangalabit, go lang. Ganun lang para walang away. Hanggang ngayon naman, kahit nasa abroad ako, alam mo, 8 years na kasi ako nag-abroad. So, pag-uwi ko ng Pilipinas, every 2 years uwi ako ng Pilipinas. So, konti lang yung time namin mag-aasawa. So, sulit talaga pag ulan ako sa Pilipinas. Pero nung dating nasa Pilipinas pa ako, yun, yung mga advice ng parents niya na bawal hindi daw yun dapat pag-aawayan ng tungkol sa pera. At isa pang tips guys, para sa mga bagong mag-aasawa, bawal pag-uusapan ang past. Ang may advice ko lang dyan sa mga bagong kasal, sa mga bagong nagsasama, wag na wag yung pag-uusapan ang tungkol sa mga nakaraan ninyo. Kasi pag inuusapan nyo yung mga tungkol sa mga nakaraan ninyo, yung matitrigger yung samahan ninyo. Kasi magkakaroon siya ng insecurities doon sa mga past mo, sa mga past niya. Na i-compare niya yung sarili niya doon sa past mo. Kaya magkakaroon na ng away, magkakaroon awkward na siya, na gano'n, the best pala yung mga nakaraan mo, the best pala yung sino pala yung mo dati, ganyan. Kaya para matibay yung samahan ninyo, kailangan ng tiwala sa isa't isa. Siyempre, pagitna yung Panginoon sa relasyon ninyong dalawa. At huwag na huwag kayong mag-utak ng mga nakaraan para hindi matrigger yung mga nakaraan, yung mga pagsasama ninyo. Diba? Kaya ayun.
ito naman ang pinaka the best na pinaka the best na advice ko sa inyo guys. Yung bago kayo mag-asawa, sa mga na-experience ko kasi, kami, ang tagal namin mga limang taon ata kami umuupa ng bahay. Sa pag-aabot ko, puro upa lang, umuupa kami ng bahay. Wala kami naipon kasi napupunta sa pag-uupa, lalo na kung hindi naman perfecto yung araw kasi may mga time na magkakasakit yung mga bata. So yung ipon nyo, napupunta sa panggastos nyo araw-araw. So, para dyan sa mga bago at nagpaplano mag-asawa, dapat kailangan may sariling bahay na kayo. Kasi kung mag-asawa na kayo at may mga anak na kayo, na wala pa kayong bahay, mahihirapan kayong magpundar ng bahay kung wala kayong insaktong income. Kasi yung mga gastos, yung mga kinikita nyo araw-araw sa sahod nyo, napupunta doon sa pangkain, sa panggastos araw-araw at kung magkasakit man yung mga anak ninyo. Tapos kailangan din guys na yung kayo sa pera, yung mga bagay na hindi naman importanteng bilhin, ipagpaliban nyo na muna. Kailangan bilhin nyo yung mga bagay na mas importante o mas necessary na gagamitin para makaipon kayo. Tapos kung ano man yung mga desisyon nyo sa buhay, huwag kayong magdesisyon ng para sa sarili nyo lang. Isipin nyo kung anong magiging consequence. Kunyari, may gusto kang bilhin, pero may mga bagay na mas priority na dapat yun ang unahin kaysa doon sa gusto yung bilhin. So, laging ina-advise sa akin ng asawa ko, huwag magiging impulsive. Alam niyo yung pagiging impulsive, yung kung gusto niyo bilhin niyo kaagad, ganyan na walang iniisip yung magiging consequences nito. Dapat pala yung pera na yun na ginagamit ko dito sa mga para sa bahay, hindi yun para sa gadget na gusto niyong bilhin. Kailangan pag-isipan ng mabuti ang mga desisyon bago gawin, kasi yung mga desisyon na ginagawa mo, hindi na yun para sa iyo. Kasi may mga anak ka na, may mga pamilya ka na. Ito lang advice ko lang, ang friendly advice na kung ano man yung kunyari napapagod na kayo sa trabaho o na mga nakaaway kayo, huwag pairalin yung mga nararamdaman ninyo. Isipin nyo yung magiging consequences nito. Kailangan talaga na ay hindi ako basta-basta susuko kasi yung pagtatrabaho ko, hindi to para sa akin, para to sa magiging anak ko. Kasi lahat na naman ang ginagawa mo ngayon, lahat ng paghihirap na ginagawa mo ngayon, hindi na para sa sarili mo, para sa future na ng anak mo. Kasi tapos na yung tapos na yung para sa iyo. Nagsisikap ka ngayon para nasa kinabukasan ng mga anak mo at para sa ikakabuti ng pamumuhay ng pamilya mo. Mabigyan mo man ng magandang buhay yung mga anak mo. Yun na yung isipin mo. Huwag mo isipin kung ano man yung nararamdaman mo ngayon. Ganon yun. Para sa akin lang yun guys, pero pwede ko rin i-advise sa inyo na ganon yung gagawin ninyo na tibayan nyo lang yung loob ninyo. Para sa akin, ako kasi, yan yung mga naiisip ko kasi ako malayo ako sa pamilya ko. Malayo ako sa mga anak ko. Gusto ko na tumigil sa pag-aabroad. Gusto ko mag-for good sa Pilipinas. Pero kung mag-for good naman ako sa Pilipinas, kasama ko nga yung pamilya ko, kasama ko yung mga anak ko araw-araw. Pero hindi ko naman maibibigay yung mga daily needs nila. Yung mga gusto nilang bilhin, hindi ko maibigay. Hindi ko maibibili. Kasi sobrang mamahal na ng mga bilihin sa Pilipinas. So, nagsasacrifice ako. Actually, hindi ko naman iniisip na sakripisyo yun. Iniisip ko na lang na ginagawa ko yung mas nakakabuting gawin kaysa mag-i-stay ako sa Pilipinas. Mas nakakabuti para sa mga anak ko, para sa kinabukasan ng anak ko. Kaya ako nasa ibang bansa. Tsaka nag-i-enjoy naman ako dito. Yung yung kinikita ko para na lang sa kanila kasi may free pakain naman dito. Lahat naman, di ba? Naka-aircon ka pa. Para saan pa yung pagtatrabaho paglayo mo sa kanila kung hindi ka magsisikap? Kung mo lang, yung sariling emosyon mo lang yung iisipin mo. Kaya kailangan yung lahat ng mga desisyon o lahat ng mga isipin mo na may nakasalalay ng mga bata para doon. Kaya, para sulit naman yung paglayo mo dito sa pamilya mo, mag-ipon ka. Kung nag-iisip ka na mag-for good, mag-ipon ka para sa pamilya mo. Hindi yung kung ano man yung mga nararamdaman mo ngayon, paano mo na lang. Basta isipin mo na lang na para sa kanila yun. At para din sa mga long distance relationship, kailangan tiwala sa isa't isa. Huwag mag-isip ng masama sa asawa ninyo. Huwag magbanggit-banggit ng mga bagay na ikasasama ng loob ng asawa ninyo. Kasi isa din yan sa dahilan na lost ka sa lost of falling in love. Diba? Ganun ba yun ang tawag? I just lost my
I just lost myself, or rather, ano bang tawag dun guys? I fall out of love pala. Kaya kailangan araw-araw, kahit malayo kayo, araw-araw, hindi naman imposible naman wala kayong mga time. May mga time, sa tuwing naghahawak ka ng cellphone mo, para saan yung cellphone mo? Lahat may online. Para maiwasan yung mga third party, lahat kailangan magkakaroon ka ng time para sa asawa, mag-iwan ka ng message. Kasi ako, pareho kami ng asawa ko, may trabaho siya, may trabaho din ako. Kaya minsan na kami nagkakausap ng palitan talaga ng chat. Kadalasan, nag-iwan siya ng message, nag-iwan din ako ng message. Pero kadalasan kung nasa chat yung anak ko, iiwan ako, paalis na ako, o nakarating na ako sa trabaho ko, o nakauwi na ako sa bahay. Ganun kami na mag-aas ng asawa ko. Kinakamusta ko siya sa trabaho niya, kinakamusta rin niya ako sa trabaho. Kami palitan lang. Minsan hindi namin pag-uusapan yung mga third party ng mga ganyan-ganyan. Kasi malakas yung tiwala ko sa kanya. Makalakas yung tiwala ko sa asawa ko. Tapos isa pa na makapagtibay ng ninyong relasyon ninyo sa mga long distance relationship. Kailangan ipagitna talaga ang Diyos sa ipagitna. Put God in the center of your love in your relationship. Tapos isipin nyo lagi yung kinabukasan ng anak ninyo, kung sino yung mga anak na long distance relationship kayo. Isipin nyo yung kinabukasan ng anak ninyo. Hindi naman tayo mga perfecto, hindi naman tayo mga perfectong tao talaga. Pero unang-una lang talaga natin isipin, magdasal para sa mga bagay na mga temptation. Kasi mga tao lang naman tayo. Magdasal, tapos laging magtiwala sa Diyos at stay connected with your family, lahat ng mahal mo sa buhay. Para hindi ka lost ng focus sa sa paglayo mo sa pamilya mo. Kailangan may sariling motivation. Ganun yun. Emotions going wild here at Kiefer Vlog. So dito po nagtatapos ang ating love story of my life. Thank you sa mga nanonood at nakikinig sa aking videos for today. Maraming salamat dyan sa mga solid Kiefer watchers, sa aking mga mga supporter, yan sa mga sa mga friends ko dyan. Maraming salamat sa inyo sa mga panonood. Maraming salamat sa pagkikinig ng aking love story. Mga totoong mga pangyayari sa buhay ko. Maraming salamat sa inyo guys. At saka kung sino man yung kung sino man yung bago dito sa channel ko, please subscribe and share, and then please comment down below. Thank you for watching guys, and see you by next video. Thank you, bye-bye. Shoutout din dyan sa mga bagong pasok. Subscribe din. Ciao! Emotions going wild here at Kiefer Vlog. Please watch my videos and you can learn my tips, and also you are interested for my new vlogs and new videos. Pag-uusapan mo natin ang aking mga nakaraan at kung paano ako nagkaroon ng asawa, paano ako nagkaroon ng 2 anak. So sa mga gusto manood dyan, please stay and watch, finish my video. Please thumbs up and subscribe.